as a political person, naniniwala na sa sistema po ng ating bayan na marami po tayong mga rehiyon na iba't iba po ang pangangailangan. Tayo ay isang archipelago, meaning to say, a group of islands surrounded by an ocean, at tayo po ay physically watak-watak ang ating geography at iba't iba po ang pangangailangan. Dapat po talaga ay federal form of government tayo at ibigyan po ng greater autonomy ang mga local government. Definitely po kasamang Admar, sapagkat kung magkakaroon po tayo ng honest to goodness na federal system of government, mawawala na po yung panawagan ng ating mga kapatid sa Mindanao na magsecede or humiwalay sa republika. Sapagkat naiunawaan ko naman po where they are coming from. Yan pong term na Imperial Manila ay hindi, it's not an idle term. It's a term rooted in political reality. Dahil talaga naman po na yun pong pera na nanggagaling sa Mindanao, ibinibigay pa sa Maynila bago ibinabalik sa kanila, bawas na. At hindi naman po siyempre alam ng mga namumuno dito sa Maynila kung ano tunay na kalagayan sa Mindanao. Ibig sabihin, on the ground. So kung meron tayong federalismo at magbibigyan ng mas higit na autonomiya ang bawat rehiyon, meron silang sariling regional governor, meron silang lehislatura, meron silang sarili nilang diskarte kung anong gagawin sa budget nila, magkakaroon sila ng sarili nilang powers to impose regional taxes na hindi na po lalabas doon sa rehiyon, ay palagay ko makikwel o mapapawi po natin yung mga panawagan na magsecede or maghiwalay ang isla ng Mindanao mula po sa ating republika. Sapagkat kapag nangyari naman po yan, ay madidismember naman po ang ating bayan. So if we want to stop all this talk of secessionism once and for all, kailangan po talagang ma-overhaul ang ating saligang batas para mag-institute ng a federal form of government. Yes po, attorney. Dito naman po sa usapin ng form of government, attorney, ano naman po yung stand ng PDP laban? Still ganun pa rin yung patungkol po sa federalismo? Meron pa ba kayong kumbaga umaasa pa rin pa ba ang PDP laban na magkaroon tayo talaga ng pagbabago po ng atin pong form of government? Ang PDP po ay kasama po sa aming plataforma ang federalismo mulat sa pulpa po. At ako po mismo personally, wala po ako naging political party bukod sa PDP kundi ang Nationalista Party na noon pong panahon na ako ay kasapi rito, noong ang pinuno pa po ng Nationalista Party ay si Vice President Salvador Laurel. Talagang federalism na po ang plataforma. Ako personally, as a political person, naniniwala na sa sistema po ng ating bayan na marami po tayong mga rehiyon na iba't iba po ang pangangailangan. Tayo ay isang archipelago, meaning to say, a group of islands surrounded by an ocean, at tayo po ay physically watak-watak ang ating geography at iba't iba po ang pangangailangan. Dapat po talaga ay federal form of government tayo at ibigyan po ng greater autonomy ang mga local governments. As in fact, ito po talagang trend. Natatandaan ko po nung ako ay Assistant Secretary sa Department of the Interior and Local Government, ako po ay pinadala ng ating pamahalaan bilang plenipotentiary sa South Korea, kung saan po nagkaroon kami ng tinatawag na Cheonju Declaration. Ang Cheonju po ay isang lungsod sa Chulabukdo na talaga pong ang sinasabi namin, the trend should be towards federalism. As in fact, ang mga successful po na mga bansa dito sa Asia ay mga federal governments. Pati na po sa ibang parte ng mundo, the most successful forms of government are federal parliamentary governments. Sa mga kaganapan po ngayon, sa mga problemang na-encounter ngayon ng ating
bansa ngayon na prof, no, or prof attorney, meron ding nabubuksan yung issue na gusto na ring humiwalay nung taga Mindanao. Hindi mo maiwasan kasi nga parang lagi na lang dito ang Mindanao laging nagko-contribute, pero pagdating sa pagbalik naman medyo laging nahuhuli, kaya hindi mo maiwasan yung mga ganyan na mga usap-usapan po, no. So sa panahon ba ngayon, lalo na sa kasalukuyan po, mas lumilinaw po ba sa tingin po ninyo yung pangangailangan na akmang-akma talaga yung federalismo sa panahon ngayon, kasi maiiwasan itong mga ganito mga problema nag-arise ngayon, attorney? Definitely po, kasamang Admar, sapagkat kung magkakaroon po tayo ng honest to goodness na federal system of government, mawawala na po yung panawagan ng ating mga kapatid sa Mindanao na magsecede or humiwalay sa republika. Sapagkat naiunawaan ko naman po where they are coming from. Yan pong term na Imperial Manila ay it's not an idle term. It's a term rooted in political reality. Dahil talaga naman po na yun pong pera na nanggagaling sa Mindanao, ibinibigay pa sa Maynila bago ibinabalik sa kanila, bawas na. At hindi naman po siyempre alam ng mga namumuno dito sa Maynila kung ano tunay na kalagayan sa Mindanao. Ibig sabihin, on the ground. So kung meron tayong federalismo at magbibigyan ng mas higit na otonomiya ang bawat rehiyon, meron silang sariling regional governor, meron silang lehislatura, meron silang sarili nilang diskarte kung anong gagawin sa budget nila, magkakaroon sila ng sarili nilang powers to impose regional taxes na hindi na po lalabas dun sa rehiyon, ay palagay ko makikwel o mapapawi po natin yung mga panawagan na magsecede or maghiwalay ang isla ng Mindanao mula po sa ating republika. Sapagkat kapag nangyari naman po yan, ay madidismember naman po ang ating bayan. So, if we want to stop all this talk of secessionism once and for all, kailangan po talagang ma-overhaul ang ating saligang batas para mag-institute ng a federal form of government. Opo, attorney, sa kapitbahay natin sa norte, taas-taas pa sa bansang Japan, alam niyo naman po sa ating mga kababayan dito, nagmamasi din sila. Meron tayong nababasa mga komento, sana all, lalo na yung ipinag-utos na i-dissolve yung parliament nila doon at muli sila mag-aalala ng mga parang mga mambabatas nila. So parang naiisip din ng mga Pilipino, sana all na gano'n, na parang back to zero, na pipili tayo ng bagong set ng mga, dahil nga sa mga pangyayari po ngayon. Nakikita niyo po ba, attorney, yung pwede ba tayong magkaroon ng gano'n? Alam natin na hindi yata federalismo, pero ibang form of government din yun. Tingin nyo rin po, may malaki din yung advantage din kung meron din tayong gano'n na klase ng form of government dito sa Pilipinas. Kasi meron akong nakausap na political analyst din, parang hybrid pala tayo sa presidential form of government, na masyadong makapangyarihan na ang presidente, tapos minsan nawawala na rin yung mga checks and balances din po. At dito sa Asia, parang tayo lang atang may ganitong form of government ba, attorney? Pwede po bang mas-seminar kami niyan? Totoo po yun, sapagkat ang atin pong pamahalaan ay presidential, ngunit hindi po tayo federal. Best example po ng presidential at federal form of government ay ang Estados Unidos, kung saan may mga states na may governor sila sa bawat state, meron silang National Guard, meron silang sarili nilang yung state na police, may sarili silang state legislature, may state court sila, may state Supreme Court pa nga po sila sa kanilang mga lugar. So yun po, bagamat presidential, ano po yun, federal. Tayo po kasi ay unitary ang ating form of presidential government. May presidente, pero yung ating setup sa gobyerno ay unitary. Ibig sabihin, isa lamang po ang nag-exercise ng executive power sa buong bansa. Bagamat may mga gobernador din po tayo, may mga sangguniang panglalawigan din tayo, meron din tayo mga sangguniang panglunsod. Ano po? Hindi po malaki ang kanilang poder.
ang pwede lamang po nilang ipasa ay mga laws of local application. Limitado ang kanilang power to tax, limitado ang kanilang power na gumawa ng infrastructure. At in fact po, halimbawa let's say sa Cavite province, may gusto tayong pangalanan na eskwela. Yung eskwela lang, maliit lamang na bagay. Gagawin natin halimbawa, bawal kasi pagbuhay pa. Pero halimbawa lamang naman, may nangyari kay Boying Remulla at merong eskwela na gusto nating gawing Boying Remulla Elementary School. Kailangan pa pong pumunta sa National Legislature. So ganun po, masyadong centralized ang ating gobyerno sa ngayon na dapat po yun na de-decentralize. At nag-umpisa na nga po yan sa ating local government code. Ngunit until and unless ang ating konstitusyon ay nagbibigay ng federal form of government, hindi po magsusufficiently devolve ang powers ng central government sa mga local government units para itong mga ito ay umunlad because of greater autonomy. Opo, parang kagaya na lang din po sa pagkasenador. Parang senador siya sa buong bansa eh. Sa ibang bansa, senador ka lang sa halimbawa sa estado mo, sa lugar mo. Parang ganun lang, walang constituency kasi dito, no? Pwede kang mangampanya during sa campaign period buong bansa, no? And at the same time, sa mga kongresista dito, parang cater niya rin yung buong bansa kasi pwede siyang gumawa ng batas, no? Kung ma-decentralize po ito, attorney, dito makikita kung sino talaga yung mga magagaling na leader kasi sisingilin ka agad, masisingil. Hindi kagaya nitong meron kaming pera na nakuha ng government. Ang nangyayari na centralize minsan konti yung balik doon sa nagbigay halimbawa doon sa Mindanao, pero kung ma-decentralize ito ito yung namin ito yung contribution, makikita na ngayon kung sino yung mga inutil na mga leader. Ay tama po yun at mawawala na po ng dahilan ang mga ating mga leaders na sabihin ay kaya hindi ko nagawa ito dahil hindi ako binigyan ng national government ng pondo, at mawawala na rin po yung favoritism na nakita po natin doon sa mga insertions kung saan yung mga favorite na mga mambabatas ng presidente at ng speaker ay yun ang binibigyan ng malalaking mga allocables. Yung mga kalaban nila ay walang allocable sapagkat yan po hindi na po manggagaling yung mga allocation ng ibang infrastruktura sa national government. Yan po ay nasa regional governments na po. Hindi na po lalabas sa rehiyon. Kung ang mangyayari po dyan ay gagayahin po natin ang Amerika na ang senador po nila ay wala po silang senador na elected at large. Ibig sabihin ng buong United States. Sila po ay may 2 senador kada estado or state at regardless of size and voting population, at yun po ang nakaupo sa United States Senate. Ibig sabihin, yung mga magagaling na wala namang pera pang kampanya nationwide or hindi naman sikat nationwide, ngunit may kakayahan, maaari pong maging senador in a federal system of government kung yun po ang setup ng Senado na i-adapt sa konstitusyon. Opo, and isa pa rin po, meron din akong nakapanayam, sabi niya na isa sa mga nagpo-promote din ng corruption din, lalo na doon sa mga usapin ng makapangyarihang mga oligarko po, attorney, ay wala nananatili yung restriction. No, so kung sino yung malapit sa kusina, yun yung mabibigyan ng pabor. Kaya minsan yung oligarko ay namamayagpag pa rin, at maalala natin, nag-real talk dito, laban dito, si former President Rodrigo Duterte during sa kanyang, kahit nung kampanya, sa nanalo po siya. Kayo rin po ba or sa inyo po ba, sumasang-ayon kayo na magkaroon din tayo ng hindi na stricto, kumbaga buksan lahat, kasi kung mabubuksan lahat hindi ka na talaga pipili, kasi kung palakasan talaga parang nagbibidding ka ba gusto mong ikaw yung mabibigyan pero kung free for all na talaga, may iwasan daw yung mga ganyang klase ng uri ng korupsyon din. Ay opo, yan naman po transparency whether or not federal or unitary or parliamentary, federal, etc. Yan po ay nasa mekanismo. Pero tama po kayo yung mga oligarko. Kaya nga po, ang sinasabi po namin dito sa PDP Laban, kami po ang kaisa-isa na lamang na partidong nananatiling independent, at kami na rin ang genuine opposition. Bakit ko po nasabi ito?
kita naman po natin na lahat ng major political parties ay co-opted na o kontrolado ng mga oligarko. Katulad po yung National Union, yung National NUP, yung National Unity Party. Yan po ang nasa likod niyan, whether he admits it or not, ay si Enrique Razon. Yang Nationalista Party na dating partido o ang nasa likuran na yan ay ang mga Villar, oligarko rin. Yung isa pang partido ay kontrolado na rin ni Ramon Ang, yung yung NPC, Nationalist Coalition ng ating bansa. So, ito na lang pong PDP ang hindi po kontrolado ng mga oligarko, hindi kontrolado ng vested interest. So, yun nga po ang dapat gawin natin sapagkat kapag ang mga partido ay kontrolado ng mga oligarchs, ng mga big businessmen, diyan po nagkakaroon ng regulatory capture, nagkakaroon na ang monopolya, nagkakaroon ng iba't ibang mga, hindi ko naman sinasabing may mga anomalya, o corruption, ngunit oligarchy, monopoly, combinations in a strait of trade and competition cannot be good for the economy of the country.